dahil tapos na ang operasyon ng anal fissure ko, pag-usapan naman natin kung magkano lahat yung nagastos ko. Dahil merong mga nagtatanong kung magkano, may mga nagpi-PM, ano nga ba yung anal fissure. Ito, meron din palang secret. Bago ka pa maoperahan, bago ka gumastos ng malaking halaga, para maiwasan yung anal fissure na yan, tapusin mo yung video ito hanggang sa dulo, lalo na kung ikaw ay constipated, malapit ka sa sitwasyon ko. At doon naman sa mga hindi constipated or hirap magdumi, ipagpasalamat din sa Diyos kasi ang sarap dumumi talaga na mailabas mo lahat ng kinain mo. Ang total na nagastos natin dahil lang sa anal fissure na yan ay umabot ng 108,610.25. Ngayon i-categorize natin yung mga nagastos na to at paano yung pagbayad. Sa method naman ng pagbayad, tumatanggap po sila ng credit card. And thank God dahil may credit card ako, yun yung sumalba sa maraming gastusin ko. Ang hindi nila tinatanggap yung doctor's fee at saka yung nagturok ng anesthesia, kailangan cash yung ibayad mo doon. So ang total na nagastos ko sa doktor at saka yung nagturok ng anesthesia ay 58,800. Cash nating binayaran yun. And yung hospital bill ko ay 12,199.75. So ito ay credit card ko. Syempre kapag na-admit ka na or nabigyan ka na ng room, which is yung kinuha ko nga po ay semi-private, ang binayaran natin sa down payment or processing para 30,000 kapag na-admit ka na kailangan mo nang magbayad bago ka pa maoperahan. Doon sa total na 108,000, syempre kasama na dyan yung gamot dahil hindi naman pwede na pagkatapos ng operasyon ay umuwi ka na at wala nang gamot-gamot. Hindi po pwede. So sinama na natin dahil gastos din naman yan related dun sa pag-opera sa atin. Yung total ng gamot, dalawa kasing resita to, 5,636.25 yung unang resita ko paglabas ko mismo. At yung pangalawa is 1,974.25. Ito na yung follow-up check-up ko. Dahil meron naman akong PhilHealth, meron silang i-refund sa akin na nagkakahalaga ng 10,725. Okay na rin to kasi malaking bagay na rin to. Ang kailangan lang gawin dun sa mga may PhilHealth dyan kung sakaling gagamitin nyo sa hospital, kung hindi nyo na to nahuhulugan, kailangan nyo munang bayaran to. Halimbawa, magbibigay sila ng 1 month or 3 months, bayaran nyo muna bago nyo magamit yung PhilHealth nyo sa hospital. So, ako naman, sa case ko, nakiusap lang ako dun sa admitting na sabi ko, hindi ko pa nagagamit yan ever, na matagal din naman akong naghulog. Sabi ko, tapos kailangan ko pang magbayad, bakit ganon? Sabi ko, hindi na nga pwede mag-loan dyan eh. Sabi naman ng staff dun is, sige, sabi niya, binigyan niya ako dun ng papel na hindi ko kailangan magbayad, tapos pinapunta niya lang ako sa PhilHealth office para i-reactivate yung account ko. At buti na wala naman akong binayaran, kaya naipasa ko to ng maayos yung documents ko. At naging okay naman yung proseso ng aking PhilHealth para ma-refund tong amount na to. So waiting na lang ako para makuha ko yung check-in nito at ma-refund natin yung 10,000 plus. Pati yung mga gamot ko, lahat credit card ko na yan para hindi masakit sa bulsa. Installment na lang natin siya huhulugan. At kung tatanggalin na natin yung 10,000 plus sa PhilHealth na i-refund, kasama na yung gamot, operation, hospital bill, ang total ko is 97,885.25. So, malaki pa rin. At para maiwasan mo yung anal fissure na yan, bago ka pa maoperahan, bago pa mapunit yung wheat packs mo, bumili ka na lang ng Fleet Enema. Ito lang yung nagpalabas ng poops ko ng talagang lahat na ilabas ng ilang araw kong tiniis na sobrang sakit ng tiyan mo, hindi ka komportable. Alam mo yung pinagsama-sama ng parang bloated ka tapos may hangin na hindi mo nga mailabas kasi hirap siyang lumabas dahil dry yung poops na ilalabas mo tapos dry pa dun sa may labasan ng poops mo kasi nga ilang araw kang hindi makadumi dahil nga masakit. So ito lang pala yung solusyon doon kaya hindi nyo na kailangan magpa-opera kapag nahirapan kayong mag-poops. Bumili lang kayo nito sa Watsons or di kaya Mercury or mga drugstore na available to. 300 plus lang yung nito, yung amount nito. So ang gagawin nyo lang dito is tatanggalin nyo itong pinaka-cover nya. Then ito, ipapasok nyo po ito sa inyong mga wheat packs. May lubricant naman to kaya hindi mahirap ipasok. Kung kayang ipasok lahat, yes, ipasok nyo to lahat. Hindi naman masakit kasi madulas naman siya. Dapat nakadapa kayo kapag pinasok nyo to. Siyempre, bago nyo pasok, dapat may salamin para kita nyo. Ganito yung position nya, oh. Tapos, kapag naipasok nyo na to, pipigain nyo na to. At ilang minuto lang, dapat malapit kayo sa CR, mga 5 minutes or less than pa nga eh. Majijibs na kayo at lahat talaga mailalabas mo nang hindi masakit yung wheat packs mo. Kaya maraming salamat kay Doktor talaga na ito yung rinisita sa akin kasi grabe. Ang hirap mag-poops kapag constipated ka. Tsaka yun nga kung mayroon ka ng anal fissure, yung discomfort na mararamdaman mo. Dahil sabi ko nga magpasalamat ka kung hindi ka nakakaranas ng constipated or pagtitibi na kapag nagbanyo ka, labas agad lahat ng dumi sa katawan mo. Ang sarap kayang magbanyo, di ba? Kapag wala kang nararamdaman. Pero again, dun sa mga may nararamdaman katulad ko na constipated, wag natin ipagsawalang bahala. Katulad ng nasabi ko kaninang price, hindi po
po yun biro. Mahal po ang 100,000, lalo na sa mga katulad kong mahirap lang naman. At syempre, marami naman tayong kapos sa buhay. Actually, hindi naman problema yung mag-private hospital tayo, doon tayo magpa-admit. Kung may pera lang sana tayo. Kahit matulog pa tayo sa private hospital ng 100 days, walang problema kung may pera tayo. Kaya ang problema, tayong mga may hirap. Kasi nga, wala tayong sources of income. Kung sana may kaya tayo, hindi tayo nag-iisip, saan ako kukuha ng pambayad? Saan ako mangungutang? Di ba yun yung problema lagi natin kapag na-hospital tayo? Kaya hindi ako sang-ayon dun sa dapat kontento na tayo sa araw-araw na mayroon tayong pangkain. Kasi what if magkasakit tayo, sino yung gagastos? Sino yung lalapit sa bahay natin para sabihin, oh ito yung 100,000 ko, pumunta ka sa private hospital? Wala namang ganun eh. Kaya kailangan talaga nagsusumikap tayo sa buhay na oras ng emergency, kahit mag-private tayo, wala nang problema. Kung usapin naman na bakit ka pa nag-private, bakit hindi ka na lang pumunta ng public hospital? O, ganito naman yung realidad siya. Kasi lately, halos kasabayan ko yung pinsan ko na nasa public. Ang sitwasyon niya is pasa-pasa. O, punta ka dito kasi wala kaming ganitong aparatos. Punta ka doon kasi ganyan. So, ang nangyari doon sa pinsan ko, talagang kailangan niya mag-antay dahil nga libre yung hospital niya eh. Hindi siya pwedeng mag-apura na ako na muna unahin mo kasi ganito yung nararamdaman ko. Hindi pwede, mag-antay ka kasi marami pang nakapila, marami pang nauna sa'yo. So, ganun yung sitwasyon. Aside sa pinsan ko, nung 27, dahil nag-follow up check up, meron ding testimony na nasakyan kong tricycle sa Tacloban dahil nakipagkwentuhan siya. Tapos, kwento na rin sa akin na sa hospital bill, yung tatay niya, na-admit. Tapos, siya siyang security guard ng hospital na yon at sobrang galit niya na gusto niya nang magwala. Inisip niya na lang na kailangan niya ng trabaho kasi yung tatay niya dinadaan-daanan lang na masama na yung pakiramdam, in pain na kumbaga, pero hindi naasikaso kasi nga maraming nakapila na nauna sa kanya na kailangan niyang mag-antay. So yun yung disadvantage kapag nasa public hospital ka. Sa case ko, hindi ako po pwedeng maratay ng matagal sa public hospital kung doon man ako pupunta dahil ako yung breadwinner dito sa pamilya namin. Sa madaling sabi, kapag ako nawala ng matagal, good luck sa may iwan sa bahay. Kasi ako talaga yung nagpo-provide dito sa bahay. Kahit pa yung nabubuhay ang tatay ko, ako na talaga yung nagpo-provide, lalo na yung humina na siya. And totally, nung nawala si tatay, ako talaga yung main source talaga ng financial dito sa bahay. Kaya kailangan kong mag-work agad. Thank God dito sa trabaho ko sa online, nakaka-sustain naman dun sa mga bayarin ko monthly, and thank God kasi lahat ng to hindi ko magagawa kung wala si Lord talaga. Maraming salamat Lord talaga kasi yung mga bayarin ko, yung operasyon ko naging successful lahat, hindi niya ako pinababayaan. Thank you Lord talaga. So yun lang yung may share ko sa inyo sa mga may constipated siyan. Again, kumain ng gulay, uminom ng maraming tubig, yun na yung ginagawa ko ngayon. Tubig. Tapos, kung hirap ng dumumi, ito na yung recommenda ko sa inyo ha. Fleet enema, ipapasok sa wheat packs lang para mailabas nyo lahat ng dumi nyo. Okay, maraming salamat dun sa mga nagtatanong. So, I hope na nasagot na natin lahat. Maraming salamat. Have a great day everyone.